Magandang araw mga sangkay. Sa video na to ay share ko naman sa inyo yung paggawa ko ng pineapple upside down cake. Pero bago natin simulan ay huwag kalimutan mag-like at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Kung gusto mo itong matutunan kung paano ko ito ginawa ay panoorin mo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Ito na yung ating unang step. Magtuno lamang tayo ng asukal. So bali ginamit kong asukal is white sugar at ang ating gagamiting lanera is 9/2. So bali bilog na lanera yung ating gagamitin. Yan, kapag naturo na natin yung ating white sugar ay pwede na po natin ilagay yan sa ating lanera. Take note mga sangkay, yung ating lanera is wala pong pahid ng mantika yan. So bali ibusin lamang natin yung ating asukal na tinuno. Bali saktong-sakto lamang po yung sukat ng asukal nating tinuno para dyan sa ating isang lanera. At kapag nagawa na natin yan, ay tabi muna natin itong ating lanera na may tinuno na asukal. Step natin, kailangan natin ng bowl at planggana na maliit lang mga sangkay. So bali yung ginamit ko dito is medyo malaking planggana. Wala kasi akong maliit na planggana. So bali kailangan lang natin ng 5 itlog. Yung egg white ilalagay natin sa bowl at yung ating egg yolk ilagay natin dito sa ating planggana. Paghiwalayin lamang natin yung egg white tsaka yung egg yolk. So bali ingatan yung inyong egg white na hindi malagyan ng mantika o tubig para mapadami natin ng maayos itong ating egg white o gagawin natin mirang. Next step natin, kapag nahiwalay na natin yung egg white tsaka yung egg yolk ay ayan, unahin natin timplahan itong ating nasa planggana, itong ating egg yolk. Maglagay lang tayo ng isang pinch ng asin. Sunod ay vanilya. Next ay asukal, white sugar yung ating gagamitin para mas maganda yung kulay nitong ating mamon. Next mantika at tubig. Mix muna natin ng bahagya, medyo tunawin natin yung asukal nating nilagay. At ilagay na natin yung ating cake flour. Sunod na rin natin yung ating baking powder. Mix lang natin maayos, kailangan wala ng buo-buo na cake flour bago natin itigil sa paghahalo itong ating butter mixture. So bali ito nga palang ginagawa kong pineapple upside down cake is pang merienda lamang po namin. So bali naisipan ko nga palang gumawa nito dahil meron akong pinya. Mura lamang po yung pinya ngayon kaya naisipan kong gumawa nitong pang merienda. Nang matapos ko nang haluin ng maayos yung ating butter mixture ay tinabib ko muna at ito naman sinunod natin itong ating egg white. Dito sa ating egg white is naglagay ako ng suka dahil wala akong cream of tartar at inihanda ko na rin yung gagamiting white sugar para dito sa ating egg white na paparamihin. So bali take note mga sangkay, yung ating asukal is hindi kaagad natin ilagay. Bali medyo pararamihin muna natin yung ating egg white bago natin ilagay itong ating asukal. Gumamit ako ng stand mixer para hindi ako mahirapan sa pagpaparami nitong ating mirang. At makalipas ang ilang minuto na pag-mix nitong ating egg white medyo dumami na. Ayan, napaangat na natin ang bahagya. So bali ilalagay na natin ang dahan-dahan itong ating tinimbang na white sugar. So bali ang pagpapaikot dito is bagalan nyo lamang yung ikot nang sa ganun ay hindi magtalsikan palabas yung ating asukal habang ilalagay natin. At paalala lamang po sa mga first timer or baguhan pa lamang nagagawa, hindi nyo po kailangan magmadali dahil ang mahalaga po ay magawa nyo po ng maayos ang recipe na gusto nyong gawin. Kaya lagi kong paalala sa inyo ay double check nyo po yung mga sukat ng mga ingredients sa inyong nilalagay dahil kung kayo magkakamali ay sayang naman po yung inyong biniling ingredients. Napakamahal pa naman po ng mga ingredients na kailangan nyo sa ating pagbibake. At kapag na-mix na natin na maayos yung ating egg white, ganito nga pala ako mag-mix sa egg white mga sangkay. Pansinin nyo nasa video. Ayan yung dulo ng ating egg white. Yan yung ating mirang is hindi na po siya basa-basa yung muyuko or itaob nyo yung bowl. Hindi na siya dumudulas or nalalaglag yung ating mirang. At paghahaluin na natin yung ating dalawang mixture, yung ating butter mixture tsaka yung ating mirang. So bali sa pagmi-mix naman dito sa part na to ay smooth lamang dapat mga sangkay. Huwag nyong papaspasan dahil baka naman bumagsak yung ating mirang. Kapag bumagsak po yan ay hindi po magiging magandang kalalabasan ng ating mamon. Kaya kung ikaw ay first timer pa lamang or unang gagawa pa lamang, hindi mo naman po required na magmadali. Ang kailangan lang naman po sa atin, masaya tayo kapag nakukuha natin ng maayos yung recipe na gusto natin gawin. Kaya panoorin natin ng maayos at sundan natin ng maayos yung procedure ng recipe na ating gagayahin. So ayun, kapag na-mix na natin ng maayos mga sangkay, ilalagay na natin yung sa ating lanera. Yung lanera natin is 9/2. So kung mapapansin yung ating pinya is makakapal. So bali buong pinya yan mga sangkay. Ako lang ang naghiwa-hiwa. Dahil nga sabi ko kanina ay medyo mura yung pinya dito sa amin. So ayan, ginawan ko ng mamon para mailagay itong ating pinya para pang merienda namin. So yan, bali isang mixture natin ay kasyang-kasya po yan sa ating lanera na 9/2 na bilog. Paalala lang mga sangkay, bali yung tinuno natin na asukal is inilagay ko yung pinya. At pagkatapos natin mailagay ang pinya, yung mixture naman ng ating mamon. So ayan, balisa lang na natin kapag nilagay na natin sa ating lanera. Sa pagluluto naman mga sangkay, pwede nyo naman diretso na sa oven yan kahit wala ng tubig. Ginawa ko lamang po yan dahil gusto ko yung medyo moist yung mamon. Kaya pag dyan ka nagluto sa may tubig mga sangkay, yung mamon natin dyan is moist po kapag naluto siya. Alam ko nga pala yan sa 150 degrees Celsius na init ang ating oven at gumamit lamang ako ng mahinang apoy
at niluto ko ng 1 oras. At ito medyo rest lang natin ng ilang minuto bago natin itaktak or ilipat ng lalagyan. At after 20 minutes, ito ay ililipat na natin ng lalagyan. Kung mapapansin nyo, medyo mainit pa dahil gumamit pa tayo ng sapin. Ito na yung ating finished product ng ating pineapple upside down cake. So ayun, bali meron na tayong pang merienda. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video.